kakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes, yung fried chicken, guys. Ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken. Magkano lang po yun, di ba? Doon naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, di ba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay o sa kalenderya. Ganun po, opo. Tapos yung kaldereta, so, ayun po, na-disappoint kami dahil hindi na nga masarap yung pagkain. Inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila. Pero, ganun talaga, ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Paris eh. So, yeah, hindi ko alam. Hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong-gusto siyang tikman dahil hype siya, and yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa Overload Paris. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunod yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, di ba? So, sa ganon, ito, ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon, but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung pinila ng mga tao doon ay worth it at hindi sila madidisappoint. And at the same time, yung mga staff niya, dapat ayusin nila yung trato nila. Kasi guys, ano naman yan eh, hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila. It's a rotational shift. So sila yung sa night shift. So dapat expected nila na dapat marami silang energy. And wag sila kaagad mag-judge ng mga tao na hindi na yan, sinungaling kayo. Like, dahil sa 100 pesos, mandadaya yung mga tao, pumila doon ng 1 to 2 hours, mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yun maganda. And doon sa kahapon, hindi lang ako yung nagreklamo, hindi lang kami, but meron pang isang nagreklamo doon dahil din sa stub nila. So, imagine niyo kung araw-araw may nagreklamo ganun, masisira syempre yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So, mas maganda na ayusin ka agad ni Diwata, maaga pa lang. And pagsabihan niya lagi yung mga staff, kasi meron doon eh, dalawa yun eh. Yung isang lalaki doon yata or gay, hindi ko alam. Nagtanong ako sa kanya, ilang minutes po yung chicken? Hindi niya ako pinansin. Talagang matapobre siya, masungit. Pero nung lalaki nang nagtanong sa kanya, ay, hello, ano po yun? Ganun talaga siya, day. So, yeah. So, hindi talaga, expected ko talaga, napakasarap ng food. But if you are looking for a budget-friendly na food, I will recommend Diwata. But don't expect too much. Yan. Kasi sobrang hype niya ngayon sa social media. But don't expect too much because you will be disappointed at the end. So sana makita to ni Diwata, i-comment nyo sa kanya to, i-tag nyo sa kanya to para alam niya ano ba yung nangyayari doon. Kasi kahit mabait ang boss nila, si Diwata, kahit gusto niya maging successful, kung yung mga staff niya yung magsisira sa kanya, then talagang ganun talaga. Hindi mag-grow yung business niya. So dapat kailangan pati yung mga staff niya sabihan niya dahil hindi talaga maganda yun. Na-offend kami kahapon doon. Dahil sa worth 100 pesos, pumila kami, galing pa kami ng Las Piñas, madaling araw yun, tapos sasabihan kami ng sinungaling nung staff niya, hindi po talaga. Yo, what's up? Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ito nga guys. Okay, gagawa tayo ng reaction dito. Dahil ito nga sa napanood ko, dito tungkol dito kay Diwata, tungkol dito sa pagkain niya, dito sa Paris na to. Nakakainis lang, nakakagigil. Sobrang nakakagigil. Alam nyo ba si Diwata, sobrang napakabait niya, napaka-humble, hindi siya plastic na tao. Napakatotoo niyang tao. So dito lang tong naglabas ng video na to, nitong babae na to, na akala mo kung sino, no? Naghahanap ng lasa ng pagkain. Ikaw, babae ka, kung gusto mo magkalasa yung pagkain mo, magluto ka ng sarili mo. Hindi yung lalaitin mo yung Paris. Tsaka hindi ka naman inimbita doon, pero sige na pumunta ka doon eh. Diba? Kagustuhan mo pumunta yan doon, tapos yung ganyan ang gagawin mo. Lalaitin mo yung pagkain ni Diwata. Tsaka, ano ba naman yung walang lasa? Sigurado ka walang lasa? Ha?
Ano ba yun? Ano ba kinain mo? Uminom ka ba ng tubig? Yung tubig nga may lasa eh. Ha? Posible walang lasa yan. Kalokohan mo. Ikaw, di ko alam kung nagpapapansin ka lang, nagpapasikat ka lang eh. Ha? Papansin ka sa social media eh. Di ko alam kung paparami ka lang ng views or ano. Hindi ko alam kung anong intention mo eh. Kung bakit mo nilabas tong video. Ikaw ang plastic ka. Tandaan mo tong babae ka. Ikaw yung plastic. Nuktuwa ka ng kaplastikan. Bakit? Nag-video ka nga. Oo, pero tinakpan mo naman yung mukha mo ng emoji. Kung totoo kang tao, dapat hindi mo na nilabas sa social media at kinausap mo na lang siya ng personal kasi nandun lang naman siya. Ungas kang babae ka, babae mong tao, napakatalakera mo. Hindi naman ganun ano yung tao, sinisiraan mo. Tsaka bakit dudumugin ng tao yan kung hindi masarap ang Paris ni Diwata? At kung walang lasa, talaga, sigurado ka, walang lasa. Doon ako nanggigigili, walang lasa. Talaga ba? Sigurado ka? Kung maalat man yun umayan yan, at least may lasa. Di ba? Nalasahan mo nga, maalat. Di ba? Nalasahan mo na walang lasa. Ano yun? Ikaw ba magtitinda ka ng walang lasa? Kalokohan mo. Tapos sabihin mo, magkano lang naman yung asin, magkano yung asin. Baliw ka? Baka galing ka ng mental, ha? Babae ka, wala kang respeto. Respeto ka naman. Hindi lang naman yan sa social media naghahanap si Diwata, naghahanap buhay din yan. No? At di mo alam kung anong pinagdadaanan yan. Tapos sabihin mo, sisira mo pa yung mga tao niya na ganun. Impokrata mong babae ka, kababae mong tao. Di sana hindi ka pumunta dyan. Ikaw yung plastic, ikaw yung napaka-negang babae, wala kang ano, hindi ka totoo. Kasi kung totoo ka, dapat kinumpronta mo na siya doon mismo. Na kung saan pumunta ka doon sa Paris ni Diwata. Dapat pinuntahan mo. Kinumpronta mo siya doon. At kinausap mo siya ng maayos para nasa ganun, nakapag-adjust siya. Nalaman ni Diwata ngayon kung paano siya mag-adjust at paano niya pa papasarapin yung tinda niya. Dapat ganun. Ikaw yung siraulong babae. Ikaw yung baliw. Alam mo ba yun? Dapat sa'yo, dapat sa'yo nire-report eh. Dapat itong babaeng to, i-report ito guys, i-report ito. Wala ka kwenta-kwenta tong babaeng to. Makapanira lang, magparami lang ng views. Ganun ba yun? Magprangka na tayo. Gusto mo lang ng maraming views. Nagpaparami ka lang ng views. Nagpapasikat ka lang. Bakit? Kahit anong gawin mo, hindi ka angat sa ginagawa mong yan. Paninirang puri yan. Gigigil ako sa yung babae ka eh. Kababae mong tao eh. Talakera ka eh. Walang lasa. Gigil ako. Yun naman pala. Di ka pinansin. So yun yung kinagagalit mo. Totoo, yun lang talaga kinagagalit mo. Kasi hindi ka pinansin. Dahil nagawa mo na ng siyang siraan. Yun ba yun? Yun ba yung dahilan nun? Sobrang hype niya sa social media, ha? Kasi nga, di ba? Kilala na siya ng buong sambayanan. Dahil nga, nakita na siya sa TV. Di ba obvious? Di pa obvious? Nakita niya siya sa TV. Nabalita siya. Alam mo naman yung nangyari sa kanya, di ba? So, nagpakabuti siya para sa sarili niya, inayos niya sa sarili niya, nagnegosyo siya. So, mas madali talaga. Advantage na yun para sa kanya kasi nga, nakilala na siya. Te, ano pa yun mo, te? Pinaglalaban mo. So, pinakikialaman mo yung mga staff niya. Ikaw babae ka, huwag mong pakikialaman yung mga staff niya. Wala kang pakialam dun. Kasi kanya yun, kay Diwata yun. Yung mga pinagsasabi mo, dapat kinumpronta mo lang. Isa lang naman yun eh. Napakasimple lang naman eh. Ikaw yung napaka-plastic na tao. Ikaw yung mapanirang puri sa kapwa mo. Inggit yan, te. Inggit yan sa ginagawa mong yan. Dapat kung totoo kang tao, yung video mo, dapat hindi mo nilagyan ng emoji. Pinakita mo yung mukha mo, natatakot ka? Bakit? Ba't tayo mo ipakita mo yung mukha mo? Sana, pinakita mo yung mukha mo kung talagang matapang ka at concerned ka kung kaplastikan mo. Diba? Andun lang naman siya, hindi siya umaalis eh. Yun lang yung point dun, nandun siya. Alam mo ba yun, te? Nandun siya. Di dapat.
tinimingan mo na solo si Diwata o nilapitan mo. Dapat doon mo siya kinumpronta at kinausap ng maayos. Hindi yung maglalabas ka pa sa social media ng ganyan kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Ano ba yun? Napaka-hypocrite mo, napaka-plastic mo. Di ka totoong tao. Tapos iyaano mo pa yung mga tulad namin mga vlogger, dinadamay mo pa na hindi kami nagpapakatotoo. Hoy, te. Totoo kami. Lahat kami mga vlogger doon natutuwa. At sa murang halagang 100 lang, saan ka pa makakita noon ng pagkain, te? Solve ka na. Tsaka wala akong pakialam sa sinasabi mo walang lasa. Paano mo sasabi nga walang lasa? Lahat may lasa, te. Inuulit ko lang, lahat may lasa. Yun nga, ang tubig may lasa eh. Ano bang klaseng panlasa mong yan? Yun yung may sakit, te. Magpagamot ka na. Yun guys, so sana nga, patuloy pa rin tayong sumuporta kay Diwata Paris over fan page. So, yun nga. Itong mga naninira na to, wag natin pansinin tayo to guys. Kasi di naman talaga totoo yung mga sinasabi nitong babae na to eh. Nagpaparami lang ng views to, nagpapapansin lang to sa social media. Wag natin gagayahin to. Lahat tayong mga vlogger tayo, support tayo kay Diwata. Wag natin siyang iiwanan. Kaya yung mga sinasabi niya na yung ibang vlogger daw na hindi nagpapakatotoo. Di totoo yun, te. Magpagamot ka. Baka kulang ka lang sa kulang ka sa gamot. O baka kalalabas mo lang galing mental. Baka pwede bumalik ka doon. Bumalik ka na lang doon, te. Yun siguro. Magpagamot ka. Yun lang masasabi ko. Ang dami yan, te. Magpagamot ka. Di maganda yan.